Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Torny Enzo Bunyog. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, may tatlong topics na naman tayong pag-uusapan ngayon. No? Huwag kayong aalis. Ha? Una, paiimbestigahan ni Senador Ping Lacson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman ang background at kung sino talagang nasa likod nitong umalpak na testigo ni Marcoleta, si Orly Guteza. Yan. Ha? Regional Trial Court ng Manila kakatulungin. Ayan, mga kabunyog, ito pa. Ah, may announcement ang Independent Commission for Infrastructure. Medyo hindi maganda to. Hindi maganda tong announcement na ito. Ano ba 'yon? Ano daw, hindi raw isa sa publiko ang mga hearings ng ICI or ng Independent Commission. Hindi maganda 'yan. Masisira ang ICI niya. Mamaya ipaliwanag ko kung bakit. O ito, may supplemental affidavit na yung mag-asawang Diskaya. At sa pagkakataong ito, yung mga panahon naman ni Duterte na mga proyekto ang palagay. Ha? Ha? Bangan natin, sinong pinangalanan kaya dyan? Diyan magbe-base kung bibigyan o ilalagay sa witness protection program ang mag-asawang Diskaya. Abangan natin. Ha? Pero mamaya pag-usapan natin, ano bang laman ng nasabing supplemental affidavit? Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, ito munang tungkol sa kontrobersya dito kay Gutesa, ang pumalpak na testigo ni Marcoleta. Dahil nga sa palpak, yung palang present na notarized document o sinumpaang salaysay doon sa pagdinig ng Senado, piki pala yun. Sabi ng nagnotaryo na abogado, hindi niya yun ninotaryo, hindi siya na gumawa nun. Yung mga notarial details doon, hindi raw totoo. So ngayon, nalalagay sa alanganin si Marcoleta at saka si Gutesa. Pinatawag ng DOJ si Gutesa para i-verify doon sa kanyang mga sinumpaan, pero hindi nga sumipot eh. Sabi ni Mike Defensor, tinatago daw ng mga pinoprotektahan daw ng mga kasamahang Marines. Yan ang problema. Pero sabi ni Senador Ping Lacson, hindi pwedeng palampasin yan. Iimbestigahan nila yan. Kaya yung misteryo ng affidavit ng witness ni Marcoleta, iimbestigahan ng Senado. Yan. Pero hinihiling or nire-request ni Senador Ping Lacson sa Manila Regional Trial Court na kung pwede, imbestigahan din ng Manila RTC kasi alam nyo mga kabunyog, mga kabayan, abogado kapag nagnunotaryo ka, mayroong specific area ka lang na saklaw mo. Ibig sabihin yung jurisdiction mo. Kung saan ka nag-apply. Halimbawa doon, nakalagay na sa Manila ni notaryo yun ni Attorney Espera. Pichi Espera ba yung nagnotaryo? Sa Manila, ang nakalagay doon, City of Manila. So, ibig sabihin, ang Notarial Commission o yung kapangyarihan o authority ni Attorney Espera na mag-notarize ay doon sa Manila. Ang nagbigay sa kanya ng ganong kapangyarihan na magnotaryo, notarial authority, ay ang Manila RTC. Kung na-violate yung ganon, ibig sabihin, kumalat yung ganong notarized document na defective pala at pineke, ay dapat imbestigahan yan ng Manila RTC. Hindi pwede yan. Kaya lang, hindi naman pwedeng utusan ni Ping Lacson ang Manila RTC kasi yan hiwalay na branch ng gobyerno yan, judiciary yan. Pero siguro nakarating naman na sa Manila RTC to kasi alam naman nila yan na pinag-uusapan na yan na yung notarized document na yan na piniki pala at nasa jurisdiction yan ng Manila RTC. Siguro motu proprio mag-imbestiga ang RTC at pagpapaliwanagin itong abogado ano ba talaga ang kumpletong detalye niyan. Yan ang pwedeng gawin nga naman ng Manila RTC tungkol yan. Pero hindi rin naman hanggang lang yan, request. Hanggang suggestion lang yan. Hindi naman pwedeng orderan ng Senate Blue Ribbon Committee ang Manila RTC. Pero ano talaga ito? Siyempre, nasa kapangyarihan ng Manila RTC na imbestigahan yan kasi sa kanilang jurisdiction yan. At pagpapaliwanagin, itong si Attorney Espera, totoo ba na talagang yung notaryo mo ay hindi naman pala ikaw nakaperma? Bakit nangyari yun? Sinong nakaperma doon? Anong nangyari doon?
O yun, mahalaga ngang malaman yun. Ito naman kasing sila Marcoleta saka sila Mike Defensor, ang dali lang naman magpanotaryo niyan. Kahit naman sinong abogado puwedeng magnotaryo niyan, eh, ha? O kaya 'di ba may mga abogado naman sila sa mga DDS, o si Attorney Topacio, si Attorney Jamie Bundok, attorney na rin yung singer na yun, eh, si Vic Rodriguez, abogado. O bakit hindi na lang silang nagnotaryo? Bakit hindi na lang sila nagnotaryo? Eh, nagpanotaryo pa sila sa iba, tapos piniki pa, o yun, 'di problema tuloy. Hmm, Nag-present na sila ng testigo sa pagdinig ng Senado, sabi ni ano, surprise witness. Eh, ang problema kaso-surprise-surprise nila. 'Yan ang nangyari. Parang wala ring silbi yung, present nilang testigo, nasira yung kredibilidad. Hmm, Sayang, kung totoo man ang sinasabi nun, sayang kasi nasira na yung kredibilidad, eh. Dahil lang dun sa na piniking, notarized na document. 'Yan ang problema diyan. 'Yan ang problema diyan. Anyway, ito mga kabunyog, mga kababayan. Ayon sa ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, hindi na raw isa sa publiko ang mga flood control hearings. Kailangan daw kasing maprotektahan ang ang itong independent commission. Pero ang hindi nila naiisip, napakataas ng expectation diyan sa Independent Commission for Infrastructure na 'yan. Parang yan na yung papalit ng imbestigasyon ng Senado. Ititigil na rin yung imbestigasyon ng Kamara, yung Infracom ni Congressman Ridon. Pero ang mga tao gustong subaybayan yan. Ngayon, tinigil yung Infracom hearings. Pwedeng ititigil na rin yan lang Blue Ribbon nila Lacson pagdating ng panahon tungkol dyan sa mga flood control hearings na yan. Tapos ito namang ICI sa ilalim ni retired Associate Justice, sino ba na? Sino ba tong naging ano dito? Chairperson ng ICI. Hmm? Ah, ano yun? Kalimutan ko na tuloy yung pangalan ng yung chairperson na appointee rin ni Duterte. Oh, ngayon, nangyari, bakit naman nila hindi isa sa publiko? Eh gusto nga ng tao, transparent, public yung hearing, para nakikita. Sinusubaybayan ng mga tao yan. Sinusubaybayan ng tao. Tapos ngayon, hindi nila isa sa publiko. Masisira ang credibility nitong ICI na ito. Kung gusto ng ICI, itong independent commission na ito, na suportahan sila ng tao, ang tao, ang mamamayang Pilipino, talagang sinusubaybayan yan. Oh, dapat isa publiko nila yan. Wag nilang itago yan. Ano bang tinatago nila? Itong ano na to, itong chairperson na ito. Ha? Tapos si Magalong tinanggal nila. Ay problema na nila yan. Si Magalong mabango sa tao yan. Mm. Tapos ngayon hindi pa nila isa sa publiko, eh, ano ito, lalong masisira dito ang ano na 'to, ang committee na ito, itong komisyon. Kaya nakakalungkot, eh, bakit ba ganyan ang nangyayari diyan sa ano na 'yan, sa independent commission na 'yan. Hmm, Ano 'yun, dapat ang persepsyon ng publiko diyan ay maganda. Dapat maganda ang persepsyon ng publiko. Tapos ngayon aanuhin nila, ah, aalisin na nila yung ano ng publiko, hindi na makikita ng publiko kung anong ginagawa. Hindi maganda, pangit. Kaya itong anong 'to, kung sino man ang nag-advice diyan, o kung ito bang chairperson na ito ang nag-decide niyan, ill-advised, pag-isipan niyo uli 'yan. Kailangang malaman ng publiko ang nangyayari diyan sa independent commission na 'yan. Gustong makita ng mga tao sinong mga ini-interview diyan, anong produkto, anong nangyayari sa investigasyon, sino ng mga naimbestigahan diyan, anong sinabi ng mga naimbestigahan diyan. Gustong malaman ng publiko 'yan. Kasi sobrang ano nito, sobrang init ng isyung ito sa mga anomalya sa flood control, gusto ng publikong masubaybayan ang bawat developments diyan. Tapos aanuhin nila, hmm, ah, aanuhin nila itong, public hearings, hindi na nila isasagawa sa publiko. Hmm, Closed door na kumbaga. Ang pangit naman ang pangit naman ng anong ito, ng,
mga kabunyog, mga kababayan? Hindi maganda ang nagiging desisyon ng anong ito, ah, ng ng komisyon na ito. Oh, ang chairperson ng committee ito, siyempre okay sana diyan okay sana diyan si Babe Singson. Okay sana. Ang problema nung bandang huli, ang linagay na chairperson, marami na ngang nagre-react ng linagay diyan yung chairperson, ah, si retired Associate Justice ng Supreme Court, Andres Reyes. O Duterte appointee yan eh. Duterte appointee. Marami ng sino ba yan? Sino ba si Andres Reyes? Dapat itong si Andres Reyes magpakitang siya na katiwa-katiwala siya ng publiko. Tapos ngayon ang desisyon niya, tinanggal na si Magalong. Tapos ngayon hindi pa nila ibubukas sa publiko yung mga pagdinig. Wala. Wala. Mawawala ang diyan. Kailangan ng ICI na yan ang suporta ng publiko. Paano sila susuportahan ng publiko kung hindi nila ibubukas sa publiko yung mga hearings nila? Wala. Hindi talaga maganda. Mali, mali yung desisyon yan ng ICI. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ang mag-asawang Diskaya may ginawa ng supplemental affidavit. Ibig sabihin, supplemental, dagdag na affidavit doon sa nauna nila. Yung nauna kasi nilang affidavit, ang dinidiin nila doon, mga kongresista, nung panahon mga proyekto ng panahon ni Marcos, yung 2022 to 2025. Ang sinasabi sa kanila, bakit wala dyan yung mga proyekto nung panahon ni Duterte, 2016 to 2022? Ang paliwanag naman ng kampo ni Diskaya ay yun ang sabi ng Senado eh. Nung panahon kasi na yun, ang Blue Ribbon Committee chairman pa si Marcoleta. Ay sabi ng abogado ng mga Diskaya, ay yun ang sinabi sa amin eh, July 2022 lang daw. Ha? July 2022 to present. Hindi namin sinama yung panahon ni Duterte. Ay ang hinihingi sa kanila ng publiko, dapat wag lang yung panahon ni Marcos ang imbestigahan or sabihin ng mga korupsyon sa anomalya sa flood control. Dapat pati yung kay Duterte. Sabi naman ng mag-asawang Diskaya, sige, gagawa kami ng supplemental affidavit na panahon ni Duterte. At saka kondisyon yun sa kanila, hindi sila mabibigyan ng proteksyon sa Witness Protection Program kung ang sasabihin lang nila panahon ni Marcos. Selective sila niyan. Kaya ngayon gumawa sila ng bagong affidavit na hindi pala bago, dagdag, supplemental. Kaya yung mga project sa ilalim ng Duterte 2016 to 2022, ito na yung laman ng supplemental affidavit ng mag-asawang Diskaya. Ang tanong, sino kaya? Dapat kasama dun si Bongo, dapat kasama diyan si Pulong, Wala nga naman, 'di ba? Nag-joint venture pa sila noon ng yung construction company ng pamilya ni Bongo, 'di ba? Nag-joint venture sila niyan. Sinasabi nila lumubo ng todo yung kanilang mga projects sa ilalim ng sa DPW, sa ilalim ng Duterte. Ngayon sinong binigyan nila ng mga kickback doon? Wala namang maniniwala na nabigyan ka ng napakaraming projects nung panahon ni Duterte, kayo yung nanguna nung panahon ni Duterte tapos wala kayong binibigyan ng kickback? Hindi maniniwala. Ang tanong, sino? Kailangan sigurado, hindi pala kailangan, sigurado may pinangalanan ang Diskaya diyan. Aabangan natin sino 'yan. Maganda na kayo. 'Pag wala diyan si Bongo, hindi ka panipaniwala diyan. 'Pag wala diyan yung mga proyekto ni Pulong, yung sa 51 billion, hindi na naman ka panipaniwala yan. Yung yung ghost project doon sa Davao Occidental na tiningnan nila DPWH Secretary Dizon nung isang araw. Dapat nandun yan. Diskaya project pala yun eh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, abangan natin. Pero gumawa na daw ng supplemental affidavit itong mag-asawang Diskaya. Ang tanong, anong laman nun? Sino-sino mga binanggit doon? Mayroon na naman tayong aabangan. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero sabi ni Secretary of Justice Boyeng Rimulya, kondisyon yon bago mabigyan ng Witness Protection Program itong mag-asawang Diskaya. Okay, abangan natin mga kabunyog, sino-sinong pinangalanan doon. Ito po ang ating attorney Enzo Bunyog.